Amen. The topic that we have is about in the book of Isaiah chapter 7. Isaiah chapter 7. At tamang-tama kapatid, we are in the nearness and I hope we can finish the whole of Isaiah before the year ends. At nangyari ng mga kaarawan ni Akas or Ahas sa English or Ahaz, Akas na lang sa Tagalog, na anak ni Jotham, na anak ni Osias, na hari sa Judah. So si Akas, hari siya ng Judah. Okay, so we have to understand mga kapatid, sa mga bago lang nagjo-join sa atin, alam natin that in the previous times, in the ancient days, magkalaban yan, Israel at saka Judah. Okay? Kaya minsan mababasa natin, magkaiba yung gera, minsan naglalaban na ang Judah at ang Israel because we're talking about the southern and the northern kingdoms of the whole Israelites. So makikita mo rito minsan na yung Israel kalaban niya ang Judah. Kaya makikita mo sa una na sinasabi na yung hari ng Israel na si Peka at na anak ni Remalias, siya ang hari ng Israel, lumalaban siya laban sa Judah. So magkakalaban sila before. Para lang sa kalaman natin mga kapatid. At alam natin na itong si Ahaz na ito ay naging isang masamang hari. Kasi sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan at alam natin na naging masama siya dahil yung kanyang mga anak ay inihandog niya kay Molek. Si Molek mga kapatid ay isang Diyos-Diyosan din yan. And in fact, ito yung dahilan bakit ayaw ng Panginoon yung ginagawa ng mga Egyptians na naghahandog ng mga bata. Yung paghahandog kay Molek, pag binasa mong ang 2 Kings chapter 16 verse 1 to 4, pinapatay nila ang mga sanggol para kay Molek. So, alam natin na sinusunod ni Ahaz yung gawi, tradisyones, kostumbre ng mga kalaban. Contrary to what they have to believe to the Jehovah. So sinasabi mga kapatid na itong si Ahaz na lang para mas magandang madaling matandaan, Ahaz. Siya daw ay isang duwag. At saka mahilig sa mga kasabihan, superstitious, naniniwala sa mga, ano nga Tagalog sa superstitious, Sister Cynthia? Yung mga pamahiin. May mga tao kasing mahilig sa pamahiin. Yung pag ikakasal, ayaw isuot at trahe de boda kasi daw. Hindi ako naniniwala doon. Kasi, bakit yung lahat sa Pilipinas hindi nagsusukat niyan eh. Pero ganun karaming kasal ang nawala kahit hindi nagsukat. Sa UK, sinusukat. Para pag ikinasal, tama ang sukat. Kung tumaba, may i-adjust. Yung mga Pilipino, saka isusuot ang trahe de boda, kakasal na mamaya. O yan, hindi mo isinukat. Tumaba ka, di butas yung zipper. Mahirap ang kapatid yung pamahiin. May mga pamahiin naman na, pero hindi ko maintindihan. Itong si Haring Ahaz ay isang mapamahiin. Pero matapang, mahigpit, marahas, na ruler. At tinatawag siyang isa sa pinaka-worst kings of Judah, according to some biblical scholars. Now, in 2 Kings chapter 16, itong hari ng Syria na si Rezin at Peka, hari ng Israel, nagsanib puwersa. Para labanan ang Jerusalem. And then in 2 Chronicles 28 verse 6, inatake ang Jerusalem
which is unsuccessful, but the war against Judah greatly weakened the kingdom southern tribes. Bagamat magkaaway itong Jerusalem at ang Judah, ang Israel at ang Judah rather, pero yung pag-atake sa Jerusalem, nakahina din sa Judah. 2 Chronicles 28 verse 6 documents, Pekah the son of Remaliah killed 120,000 in Judah in one day. 120,000 people. Sister Arlene, we're talking about the Judah. Itong si Remaliah na ito, na hari ng the king of Syria and Remaliah, king of Israel, pinatay niya 120,000 na mga tao sa Judah. 120,000 mga kapatid. I would like to emphasize the number is so immense because they had forsaken the Lord God of their fathers. Anong dahilan, Sister Arlene? Not because they are weak. In fact, the Bible is saying, all valiant men. Pag sinabing valiant man, Sister Arlene, ito yung mga top guns ng buong bansa, pinatay ng kalaban. Bakit? The reason being, Prophet Isaiah was saying, because they had forsaken the Lord God of their fathers. Mahirap yung sinasabi ko, mga kapatid. At lagi ko itong sinasabi kahit kanino. Lahat tayo mga kapatid ay may mga patotoo. Kaya maganda mga kapatid ko, iingatan natin ang ating mga testimony sa buhay. Ano yung patotoo na yon, Sister Vilma? Patotoo ng buhay mo. Patotoo na na-encounter mo, nakasalubong mo ang Diyos sa buhay. Mahalaga yun eh. Mahalaga sa Diyos ang may utang na loob tayo sa Diyos. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay natin mga kapatid, hindi naman natin maaabot ang ganitong sitwasyon ng buhay. Hindi natin maaabot ang estado ng buhay na ganito kung wala ang Diyos. Itong 2 Chronicles 28 verse 6 is a clear indication that the reason being they were defeated is because they had forsaken. Kinalimutan nila. Mga kapatid, mahirap pa nakakalimot. Si Jesus ganun eh. Hinahanap niya yung 9. Where are the 9 people? Akala ko ba 10 kayo? Nasaan yung siyam? Bakit nakalimot na kaagad? Lagi mong aalalahanin ng Diyos. In 2 Chronicles 28 verse 5, the Syrian army carried away a great multitude of them as captives. The king of Israel, which is yung sinasabi natin kanina, si Haring Remaliah, captured 200,000 men, women, and children. So imagine mo ganun kadaming tao mga kapatid. Because they have forsaken the Lord. Malaking sakit yan sa Diyos, Sister Edith. Malaking ano yan eh. Malaking sampal sa Diyos yan eh. Isang paglapastanga sa kanyang kapangyarihan. Isang malaking pagyurak sa puso ng Diyos na hindi tayo makaalala sa Kanya. Bakit niya ginawa ang Sabbath? Sabbath is a reflection that God wants us to remember Him. It is Sabbath is kaya sinabi ni Jesus, di ba? Yung mga mapapansin mo si Arlene, every time gagawa si Jesus ng mga miracles, ng mga himala ng Panginoon. Gumagawa sa talaga sa araw ng Sabat. Alam natin kung gaano yung mga may employer ng mga Jewish, ng mga Hudyo. Alam natin kung gaano nila pinapahalaga ng araw ng Sabat. Talagang faithfully yan. Pero gumawa si Jesus ng mga himala sa araw ng Sabat. Ano ang sabi niya, Sister Edith? Ang Sabat, hindi ginawa para parusahan ng tao. Ang Sabat ginawa para pakinabangan ng tao. Yun ang sinasabi ni Jesus. Para maalala mo ang Diyos. Para pag Sabat, ay Sabat. Kung Sabado man yan, sa mga Sabadista, kung yan man ay Linggo, kung yan man ay Friday sa Middle East, regardless. Wala naman sinasabing dapat Sabat is Sabado eh.
Pero kung ang paniniwala mo ay Sabado sa sige na, pero ang pinaka-bottom line, ang pinaka-substantive part ng Sabbath is not the day. Ano ang purpose ng Sabbath? To remember God. Para makaalala tayo sa Diyos. Pag ang tao nakalimot na sa Diyos, ay that will be the beginning of the fall. Nakakalimot ka na sa Diyos. Pag nakalimot na tayo sa Panginoon, di na tayo bumabalik dahil nakuha na natin. Then, ito ang dahilan, ito ang sagot. 28 verse 6 ng 2 Chronicles. Because they had forsaken the Lord, most of them, 120,000 men, were killed. Kaya mahalaga mga kapatid, kaya nung unang panahon, kaya mapapansin mo yung mga forefathers natin, yung mga giants of faith, Sister Cynthia, nagtatayo sila ng dambana, altar. Kaya bakit mahalaga ang altar? Sa isang bahay, sa isang kwarto, dapat may altar kayo. Dapat may lagayan kayo ng Bible. Bakit? Every time you go to the altar, Sister Edith, it reminds you of what God has done for you. It reminds you of what God can do again for you. That is your go-to place. Yun ang go-to place mo eh. Yun ang babalik-balikan mo palagi. In the Old Testament, Sister Edna, meron silang tinatawag na Gilgal. Bakit in every fight, in every battle, in every attempt to defeat an enemy, especially the bigger ones, God will always say the Israelites, go to the place of Gilgal. Gilgal is a place where they have to remember of who God is. Gilgal is a place where they will be reminded of what God has done in the past. Sasabihin ng Panginoon, tandaan nyo ha, ganito ang ginawa ko dati. Tandaan nyo, sa loob ng 40 taon, hindi ko kayo iniwan, okay? And then, after Gilgal, they will go back to fight. Just for them to be reminded that God is a good God. Yun ang sinasabi ko mga kapatid. So this is a reminder for us. What we read now mga kapatid is a clear indication that it is a personal thing. God takes it personally. You see, mapagmahalan Diyos, Sister Arlene. He gives you. He will answer your prayer. He will answer us. He will heal you. Just like in the past, yung mga tao pinagagaling ng Panginoon eh. Pinapalakad ng Diyos. Minumulat ng Panginoon ang mga mata nila. Pero sabi ng Panginoon, do not forget what I have done for you. Yes, minsan sasabihin ni Jesus, huwag pagsabi. Pero God always reminds them not to forget Him. In fact, pag binabasa mo, Sister Arlene, yung lalaking bulag at the gate of the beautiful place, yung sa Bethel, yung sabi ni Paul and Silas, sabi niya, silver and gold have I none. But one thing I have, I'm going to give you. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, rise up and walk. Nakalakad yung lalaki, di ba? Ano ang ginawa ng lalaki, Sister Arlene? After he walked, he leaped, he jumped, he praised the Lord, and he entered the synagogue. Hindi siya nag-Jollibee, Sister Edith. Hindi siya nagpunta ng McDonald's, Sister Arlene. No. He went inside the temple while he was praising, he was leaping and dancing and praising God. And the people were amazed. Yung mga taong nakita lang sa kanina, bago sila pumasok ng temple, they're talking, di ba yung lalaking bulag na nasa labas? Anyari? Ano nangyari dyan? Bakit nakakalakad na yan? Ano yung moral lesson, Sister Margaret? Pag pinagpala ka ng Diyos, go to the church. Pag pinagpala ka ng Panginoon, alalahanin mo ang Panginoon, remember the Lord,
maglingkod ka. Maglingkod ka. Ipakita mo sa mga tao yung kadakilaan ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid. Bakit? Danas ko yan, mga kapatid eh. Leading vessel tayo, mga kapatid. Kaya maganda yung sinabi ni Mary, Sister Edith eh. Sabi ng archangel sa kanya, "Oh, blessed among you. You are the chosen one. Blessed among you all the women. Because you are chosen to give birth to the Son of God." Anong sabi ni Maria? "Be it unto me according to your word." Pero matindi ang dadaanin ni Maria. Pero nagpagamit siya. Yung sinabi niyang yun, Sister Arlene, sabi ni St. Matthew, "And Mary pondered that word of the archangel in her heart." Inalala niya. Kaya mga kapatid, ang mga Kristiyano dapat hindi nakakalimot. Huwag tayo makalimot, mga kapatid. Kasi babalik ka uli, Sister Edith eh. Babalik ka uli sa Diyos eh. Ang problema, pagbalik mo, wala ka na mabalikan, mahihiya ka na. Hindi ka na makabalik. Kasi nakalimot ka na eh. Yun laging sinasabi natin, Sister Feli, na pagka ikaw binigyan ka ng isang mangkok na gulay, aba, Sister Margaret, hugasan mo. Huwag mo isosoli, Sister Edith, ng madumi. May mga taong hindi nagdudumi para daw baka daw hindi na makaulit. Mas makakaulit ka, kapatid, kapag hugas ang pinggan. At kung po pwede, Sister Alma, kung pwede, lagyan mo pa rin. Baka pwedeng, nabigyan ka ng isang sa Batangas kasi ang tawag sa amin dyan, tagayan eh. Tagay, yung nagtumatagay, di ba? Tagayan ang tawag dyan, o malukom na pinggan. Yung plato. Kung pwede mong binigyan ka ng gulay, baka bigyan mo naman ng pritong isda o pritong tapa. Bakit? Pag-aalaala yun sa nagbigay. Maganda yun, mga kapatid. Yun ang paraan na maganda kang bigyan. Binigyan ka, pinagpala ka, pagpalain mo rin yung nagpala sa'yo. Amen ba, mga kapatid? Now, balik tayo, mga kapatid, sa Isaiah chapter 7. The Bible says that they went up. It came to pass in the days of Ahaz that Rezin king of Syria went up to Jerusalem to make war against it. So itong si Remaliah, na king ng Israel, nagpunta sa ng Jerusalem para labanan ang Jerusalem, but could not prevail against. They could not prevail against Judah. They could not prevail. Ang problema nito, mga kapatid, itong si Ahaz na ito, nakipagkutsabaan siya, nagkaroon siya ng ungodly alliance with Tiglath-Pileser, king of Assyria. At pag binasa natin ang 2 Kings chapter 16 verse 7 to 9, we can see the historical account of King Ahaz na binigyan pa niya ng silver and gold na kinuha niya sa bahay ng Panginoon. Pero yun mo yun. Kinuha niya yung mga silver and gold na sa templo na ipinagawa ni King Solomon, pinagkukuha niya at ibinigay niya doon sa kalaban. Isang malaking katangahan niyang, kapatid. Nasa Diyos na, kukuhanin mo para ibigay mo sa tao. Kaya, pag binasa natin ang 2 Kings 16 verse 10 to 18, noong kinatagpo nitong si Ahaz, si Tiglath-Pileser, yung kanyang bagong kaibigan o bago niyang boss sa Damascus, at nung makita niya ang altar ng mga pagano, at kung papaano sila mag-offering at mag-burn ng kanilang mga sacrifices, kinopya niya.
iniremodel niya ang templo ng Panginoon sa Jerusalem, ginawa niyang pattern ang templo ng mga pagano at ang altar nila sa Damascus. Kaya masyadong kurap itong si Ahaz na ito, mga kapatid. Nakipagkutsabaan siya sa isang taong hindi makadiyos. Now, balikan natin ang New Testament, mga kapatid. We will apply what we read in the Old Testament sa New Testament. Matatandaan mo, Sister Arlene, nung sinabi ng Panginoon, bakit huwag ano ang pakikisama ng mga mananampalataya sa mga hindi mananampalataya? Nababasa natin yan. Kaya minsan, mahirap, hindi ko naman sinasabing imposible, pero usually, mahirap na, and ito mga kapatid, based on research. Marami akong nabasa, natagpuan na mga pag-aaral na maraming mga Kristiyano ang nagkaroon ng asawa o kapartner na hindi Kristiyano, malamang nadadala yung Kristiyano sa nawawala sa church. Ganun, simple, Sister Arlene. Itong si Ahaz nakipagkutsaba kay Tiglat-Pileser, pero ang ginawa, nawala na siya. Hindi lang sa nawala sa Panginoon, Sister Arlene, kinapi pa niya ang kostumbre, ang pananaw, ang practice ng mga pagano. Yung mga pagano, yung hindi sila naniniwala kay Jehovah. Wala silang paniniwala sa Diyos, kinapi niya. Naging thoroughly corrupted and compromising. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, magkakaroon ka ng unbeliever, non-Christian partner, mag-isip-isip. Baka ikaw ang madala. Siguraduhin mo lang, ikaw ang makakadala. Pero kung ikaw ang madadala, ibang usapan yan. Now, itong Syria's forces are deployed in Ephraim. Ephraim is another title for the northern nation of Israel. So, si Ephraim, nasa northern part siya ng Israel. So, nung marinig ni Haring Ahaz na ang Syria at ang Israel ay nagkutsabaan na against Judah, natakot siya. His heart and the heart of his people were moved as the trees of the woods are moved in the wind. Nasa halip na magtiwala, Sister Elaine, sa Panginoon, sa halip na magtiwala itong si Haring Ahaz sa Panginoon at ang kanyang batalyon, ang kanyang kaharian sa Judah, natakot sila kasi narinig ni Haring Ahaz na yung hari ng Syria at ang hari ng Israel nag-combined against them. Fear represents who you believe. Yung takot, mga kapatid, yan ay nagpapakita na wala kang paniniwala sa Panginoon. Kaya pag may mga problema, may malalaking alalahanin, that is an indication, that is a warning sign for you, that it is for you. And it's the time for you to activate. Kaya ang sabi, di ba, Hebrews 11:1, Sister Cynthia, faith is the reality of things unseen. Faith is the substance of the things we hope for and the reality of things to come. That is faith. And the Bible it keeps telling us, Sister Edna, that without faith, kung walang pananampalataya, walang pananalig ang isang tao, it will be impossible to please God. Without faith, it will be impossible to please God. You cannot please God. Hindi matutuwa ang Panginoon kung wala kang paniniwala sa Kanya. The only time that God can move and can do something beyond your expectation is when we believe. But itong si Ahaz nito, mga kapatid, King Ahaz and his people react with fear. Why? Bakit ka matatakot? Akala ko ba may Diyos ka? Akala ko ba nagpupunta ka ng church? What's the point? Where is the fruit?
How many times Jesus kept asking his disciples, how many times, how long will I stay with you? Why did you lose your faith? A while ago, yesterday, few days ago, I fed 15,000 men. I resurrected the dead. I opened the blind eyes. I made the lame walk. Few days ago, you have seen the miracles I have created. When Peter was on the water, he lost his faith. Yun mga kapatid ang sinasabi natin. Itong buhay ni Haring Ahas, sa halip na magtiwala sila sa Panginoon, natakot sila. Kaya dapat ang isang anak ng Diyos, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga alalahanin, sa panahon ng mga pananakot ng tao, pananakot ng buhay, you have with you the name of Jesus. He will be with you. And Jesus, the Lord keep telling us that I will be with you until the end of time. I will never leave you. I will never forsake you. Na sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Alam mo, pag may ganyang kang pananampalataya na alam mong hindi ka iiwanan ng Panginoon, kahit magtatakbuhan Panginoon, I will maintain, just like Job said, Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, Lord, kahit anong mangyari sa akin, kahit ikamatay ko itong paniniwala na ito sa'yo. Sinasabi ni Job, na kahit yung paniniwala niya sa Panginoon ay maging dahilan, ay hanggang sa kanyang kamatayan, sabi ni Job, I will maintain my position to believe that my Redeemers live. Just like yung pananampalataya ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung 3 Hebrews teenagers. Mahal na hari, hindi po kami pwedeng lumuhod dyan sa ribulto na yan. Hindi po yan ang Diyos namin eh. Alam nila na yung utos ni Haring Nebuchadnezzar na pag hindi sa lumuhod, nakalagay sa utos ng hari na ang sino mang hindi luluhod ay papatayin. Di alam na ni Shadrach, Meshach at Abednego na papatayin sila. Inilagay sila sa apoy. Sabi ni Haring Nebuchadnezzar, sige, alam nyo na ang susunod dyan, mamamatay kayo. Lumuhod na kayo kahit ngayon lang. Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, no, Panginoon, no, mahal na hari. Hindi po namin pwedeng gawin yan. Naniniwala, mapapapasok kayo sa hurno, sa mainit na po, mamamatay kayo. Sigurado kayo? Opo. Naniniwala po kami, mahal na hari, na kahit ilagay mo po kami sa mainit na apoy, ang sabi nung 3, naniniwala po kami, ililigtas kami ng Diyos namin. At kahit hindi po kami ligtas, kahit yan po maging dahilan ng aming kamatayan, hindi po kami luluhod dyan. Kaya nung pumasok Sister Edith ang 3 Hebrew teenagers, Shadrach, Meshach, and Abednego, the king was looking in his chamber and he was saying, didn't we put only 3 men? But now I can see there is a 4th man standing. It looks like the Son of God. That's how strong their faith was. Ganoon katindi yung kanilang pananampalataya. But this king, naturingang hari ka pa man din. Kaya mahirap ang trabaho ng hari. Dapat ang hari, talagang leader ka sa kataasan ng iyong pananampalataya. Tayong mga magulang, magpakita tayo ng tapang at lakas. Huwag nating ipakita sa ating mga anak ang kahinaan, ang kawalan ng pananalig sa Diyos. You should be the one to express and show sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, sa iyong pamilya na hindi naniniwala sa Panginoon. Hanggat may Diyos, may pag-asa tayo. Mag-pray lang tayo. Naku, may problema. Naku, ganito. Okay lang yan. Okay lang yan. Greater is He that is in me than he that is in the world. If God is for us, who can be against us? Pag ganyan ang pananampalataya ni Sister Cynthia, ay, si Satanas ayaw niya yan eh. Dapat ang pambanat mo, Sister Arlene, sa problema. Di may mga problema ka, di ba? Kasi makakaranas ka ng problema eh. At yan ang gustong gawin ni Satanas. Yan ang gustong gawin ng kaaway, Sister Edith. Edith! Nako! Malapit ka nang mahuli! May kumakatok na! Nako,
Panginoon, talaga naman. Panic attack mode na tayo. Soft! Soft! Oh. Pati si Brother Soft, nagiging hard na. Hindi na soft, hard. Kasi, matindi. Yan ang gustong-gusto ng kaaway. And it's written in the Bible, Sister Cynthia, Sister Cecil. The devil comes to steal, to kill, and to destroy. The devil comes to create fear. Pero anong sabi ng Panginoon, Sister Arlene? Hindi ko kayo binigyan, sabi ng Bible, hindi ko kayo binigyan ng takot. God did not give you the spirit of fear. Kaya dapat, nung tinutukso ni Satanas ang Panginoong Hesus for 40 days and 40 nights, bawat bato ni Satanas na mga pangpapahina, bawat mga minsan gumagamit pa si Satanas ng mga Bible verse. Kasi kahit Satanas alam niya ang Biblia. Pero ano ang sinasabi ni Jesus? Binabanatan din niya ang dyablo ng salita ng Diyos din. Kaya dapat, pagka dumarating ang problema, Sister Arlene, dapat alam mo ang bubunutin mo. Anong salita ng Diyos? May sakit, ay Book of Isaiah. Nandahil sa mga latay ni Jesus. Because of your stripes, I am healed. My family is healed. Naku, mawawalan ka raw ng trabaho. Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Nandoon ang pananampalataya. Pag dumarating ang mga takot at pangamba, bunutin mo yung mga salita ng Panginoon. Dapat alam mo kung saan Bible verse yan. Kaya pagka tayo mga kapatid may mga pagpaaral ng salita ng Panginoon, itong Bible study, right? Ito pala, pagka may sakit ako, pagka namumroblema ako, pagka may alalahanin ako, ito ang gagawin ko. Amen mga kapatid. Yun ang nawala dito kay Ahaz. Ito na mga kapatid. In the verse 3-9, then the Lord said to Isaiah, go out now to meet Ahaz, you and Shear-Jashub, your son, at the end of the aqueduct from the upper pool on the highway to the fuller's field, and say to him, take heed and be quiet. Do not fear or be faint-hearted, for these two stubs, God was referring to the two kings, the king of Israel and the king of Syria, who combined. God was referring to these two kings. They are the two stubs of smoking firebrands for the fierce anger of Rezin and Syria, and the son of Remaliah. Let us go up against Judah and trouble it, and let us make a gap in its walls for ourselves, and set a king over them. Thus says the Lord. Pero ito ang sabi ng Panginoon, Sister Edith, it shall not stand. God is telling Isaiah, sinasabi ng Panginoon kay Isaiah, napuntahan mo si Haring Ahaz. At sabihin mo sa kanya, na yung dalawang hari ng Israel at ng Syria na nagkutsaba against him, they shall not stand, nor shall it come to pass. For the king of Syria is Damascus, and the head of Damascus is Rezin. Within 65 years of Ephraim will be broken, so that it will not be a people. If you will not believe, you shall not be established. Na mga kapatid, hihimay natin. Kaya maganda yung paghimay, mga kapatid. Maganda yung nanghihimay, Sister Cecil. You see, Sister Arlene, pag may sinabi ang Panginoon, may dahilan siya eh. Meron siyang reason. In every plans, in every endeavor, in every miracles, in every moves of God, it has a significance. For example, when Jesus came back to see Lazarus died on a Monday, for example. Yeah. And then Jesus was far away already. And somebody told Jesus, Jesus, Panginoon, namatay po yung kaibigan nyo, si Lazarus.
Narinig ni Jesus na patay na si Lazarus, Sister Arlene, on a Tuesday. So namatay si Lazarus Monday, narinig ni Jesus na patay na si Lazarus Tuesday. But the Bible says, Sister Vilma, that Jesus did not return until Thursday. Why 4 days? Why not 3? Why not 2? There are reasons. Because in the Jewish tradition and Jewish culture, the Jewish cultures believe that on the 3rd day, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang ikatlong araw, Sister Edith, yung kaluluwa ng tao nandun pa siya. Hindi pa umalis. Jesus made sure that when He returns on Thursday, when He speaks to Lazarus to come back to life, it will be no doubt that it is the hand of the Creator who give him another life. Now, bakit natin sinasabi, Sister Arlene? God said to Isaiah to bring his son, Shear Jashub. Shear Jashub, Sister Edith, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, is a remnant shall return. Yung mga remnant, ito yung mga natira. Okay? Yung mga natira. Kumbaga sa, hindi man sinasabi nating masama, pero para lang mas madali nating maintindihan, Sister Arlene. Alam mo yung latak? Yung kape nung unang panahon, mga kapatid, Sister Cecil, nung kape, nung mga bata tayo, wala pa naman tayo Nescafe. Ang Nescafe natin, Sister Arlene, ay galapong. Kaping galpong, yung kape na, Sister Cynthia, alam mo yun, yung pag ginaganyan mo, parang ayaw mong ngatain yung, nangangata mo yung latak. Amen? Diba? Ngayon lang naman may 3-in-1, may 4-in-1, ano pa. Diba? Yung anak ni Isaiah na si Shear Jashub, ang ibig sabihin noon, yung latak na lang ang babalik o yung natira. Okay? Bakit ipinasama ng Panginoon si Shear Jashub? Ipinadala ng Panginoon yung anak ni Isaiah na si Shear Jashub para maging makita ni Haring Ahas na itong taong itong si Shear Jashub na to, pag hindi ka naniwala sa Panginoon, latak na lang ang babalik sa mga tauhan mo. Tandaan mo yan. Hello? Di habang nakikita niya si Shear Jashub, naku Lord, latak na lang. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon kay Haring Ahas. Mga kapatid, ano pa sabi Sister Arlene? Take heed and be quiet. Yung mga taong, alam mo yung mga taong takot, yan ang hindi mapakali. Mapapansin mo, bakit natutulog si Jesus? Ang lakas-lakas ng alon, tapos ginising pa siya ng mga disciples. Panginoon! Hindi pa kayo tulog ka pa rin hanggang ngayon pa, Lord. Hello? Ang lakas-lakas ng alon. May bagyo, signal number 5. Ikaw tulog ka lang. Bakit natutulog si Jesus, Sister Arlene? Itinuturo ng Panginoon sa atin, Sister Edith, na kapag may malalaking alon ng buhay, relax ka lang. Take it easy. Amen. Darating at darating ang malalaking peligro ng buhay. Yun ang lesson learned, Sister Cecil, sa dalawang taong nagtayo ng bahay. Isang lalaki nagtayo ng bahay sa buhanginan at isang taong nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Dumating ang malalakas na alon, bumaha, malakas ang hangin. Mga kapatid, yung inagtanim ng bahay sa buhanginan, which represents a weak foundation, dumating ang alon, malakas ang hangin, malakas ang bagyo, naanod ng tubig. But the man who built his house upon the rock. Ano ang sabi ni Jesus, Sister Edith? I am the rock. Kaya ang isang bahay na nakatayo sa bato ng Diyos, dumadarating din ang malalakas na alon, Sister Edith. Hindi natin may iwasan yan Hindi ka exempted, Sister Mirna, porque nag-a-attend ka ng church, exempted ka sa mga bagyo at mga malalakas na alon ng buhay, no? Part ka. Yung mga dilubyo ng buhay, kasama pa rin yan, darating pa rin sa iyo yan. But because your house, your life is built upon the stone, the rock,
Mm-mm. Hindi ka madadala, Sister Arlene. Ito yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid. Yung mga taong takot, naku, dyan mo makikita, ikot yan, parang trumpo yan. Alam mo yung trumpo, Sister Arlene, bata tayo, iba? Yung ikot siya ng ikot, wala naman siya nararating. Alam mo yun? Ikot ng ikot, diba yung trumpo? Ikot ng ikot. Ang kailangan lang naman ni Haring Ahas ay magtiwala sa Diyos. Magkaroon siya ng tapang at huwag siyang mahimatay. Kasi nakakahimatay eh. Amen ba? Kaya yung Sister Edith, ang grabe ang patotoo niya, Sister Edith pa nagpatotoo yan eh. Kulang ang patotoo niyan eh. Oo. Mahirap mga kapatid. Kulang ang patotoo ni Sister Edith. Bakit? Sister Edith, ako na magsasabi ha. Total. Di ba? At Sister Edith, hindi na mababago ang desisyon. Okay? Tandaan mo yan. Naku, Pastor, baka nagpapalit ang... Hindi! Nagbago ang isip ni Prime Minister na baguhin ang visa mo. Nagkamali pala ako. No! They will not change! Amen mga kapatid. The fact na sinabi niya na may visa ka na, huwag ka nang matakot. Alam mo ba yung si Sister Edith mga kapatid? Bagay nandiyan naman si Brother Sof. Nagkaroon niya ng panic depression mga kapatid. Alam mo yan Sister Edith? Oh. Kaya yung Sister Arlene, hindi ka nagka-panic depression ha. Sister Cecil, hindi ka nagka-panic attack. Sister Cecil, hindi ka nagka-panic. Si Sister Edith mga kapatid, nagkaroon niya ng panic attack. Yung every time, nagkaroon siya ng ganung, parang lagi siyang takot, lagi nagkaroon siya ng depression, nagkaroon siya ng something wrong, naku, ano, Sof, ano ba? Sof! Oh. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, Sister Arlene, kay Haring Ahas, ni Propeta Isaiah, kailangan mong makinig. Kailangan mong maging tahimik. Diba, Sister Cynthia, alam mo yung kanta natin na Be Still and Know that I am God. Kaya sabi ng Panginoon, diba, Sister Edith, be still. Still ka lang. Relax lang. Pastor, natatakot ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Anong gagawin ko? Hindi, wala kang gagawin. Hindi mo alam. Hello? Relax. Hindi mo alam eh. Ano? Halika na, tumalon na tayo sa 7th floor. Hindi ka pwedeng tumalon. Kapatid. Amen ba? Sabi ng Panginoon, relax ka lang. Be still and know that I am on the throne. Kaya yung ating aral dun sa unang, yung last na, nung namatay si Haring Uzziah, di ba? Oh, nakita ni Propeta Isaias na ng Panginoon nandun sa trono, ipinapakita ng Panginoon because mahal ni Propeta Isaias si Haring Uzziah eh. Namatay, sino na ng hari? Ipinakita ng Panginoon sa kanya, I am still on my throne. Maaring namatay na si Haring Uzziah, but do not forget Isaiah, do not forget Propeta Isaiah that I am the creator of the universe and I am here showing you that your king on earth may have died, but your king in heaven is still sitting on the throne. And the Bible is telling us, Sister Mirna, that the train of God filled the temple. Yung majestic, yung kataas-taasang pagiging hari ng Diyos filled the temple. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, mga kapatid, kaya kong tapusin to sa 3 oras pa, Sister Edith eh. Pagka na-excite ako mga kapatid because kitang-kita ko yung nangihinayang ako kay Haring Ahas. Marami nagpapatotoo niyan eh, Sister Feli, na kung talagang mahal ako ng Panginoon, bakit ako may ganito? May ganitong problema. Ngayon ba mga kapatid? At maaaring iniisip ni Haring Ahas, Sister Arlene, bakit ka magtitiwala pa dyan sa Diyos na yan? Eh, nandiyan ka na sa problema. Kasi kung talagang may Diyos, hindi ka darating sa problema na yan eh. Hello? Tanga ka ba? Hello? Bakit dyan pa rin? Dyan ka pa rin? Gusto mo pa rin dyan? Natatandaan mo yung sabi ng asawa ni Job? Punong-puno ng pigsa, sugat si Job. Sabi ng asawa ni Job, why don't you curse God and die? Anong sabi ni Job? Should I only expect
good things from God? Magagandang bagay lang ba ang i-expect ko sa Panginoon at ayaw ko ng masasama? Pero ano sabi ni Propeta Isaiah, Sister Feli? Do not fear or be faint-hearted. Kasi mahirap kay Ahaz eh. Alam mo kung bakit, Sister Arlene? Hindi niya nakikita kung ano ang nakikita ng Diyos. Amen ba? Yun ang pananampalataya eh. Kasi nakikita lang natin, naku, nawalan ako ng trabaho, yung anak ko may sakit, yung ganito ko may problema sa Pinas, etc. etc. But you don't see how God sees the entirety of what is going on of His master plan on earth. Magkaiba kayo ng posisyon. Sister Edith, ang nakikita mo lang, ito lang. Pero kita ng Diyos ang lahat. Kita ng Panginoon ang entirety. Kita ng Panginoon from A to Z. Amen ba mga kapatid? Ang nakikita ni Haring Ahaz, yung kutsabaan, yung connivance ni Israel at ng Syria. At yung takot. Pero ano ang tingin ng Panginoon, Sister Edith, doon sa hari ng Israel at hari ng Syria? Ang sabi ng Bible, they are two stubs of smoking firebrands. To the Lord, they were all smoke and no fire. Kaya Haring Ahaz, isang malaking takot. Dahil malalaking mga bansa ang nagkutsabaan laban sa kanya. Pero ang tingin ng Diyos, iba sa tingin ni Haring Ahaz. Ganon din tayo mga kapatid. Ito lagi ang sinasabi ko, Sister Tess, sa inyo. Always look to the bigness of your God. Do not look to the bigness of your problem. Bakit? Ang problema laging malaki. Depende pa yan pag pinapalaki mo. Naku, ano lang mangyayari? Walang pera. Di pag walang pera, ganto. Minsan tayo na nagdadagdag. Pinapalaki natin yung problema. Ang liit-liit ng problema, pinapalaki mo. Sige lang, palakihin mo, takutin mo ang sarili mo. Lalo kang matatakot. Pero anong sabi Sister Arlene? Do not look to the bigness of your problem. Look to the bigness of your God. Amen mga kapatid. You have to look to the bigness of our God because He knows, He can see the bigger picture of life. Amen? Hindi natin alam. Hindi natin alam ang nangyayari. Sister Mercy, anong alam mo? You're just a mortal man. Pag tinignan mo, Sister Mercy, the book of Job talks about the Orions. He talks about the constellations of the stars. Pinag-uusapan natin mga kapatid yung Orions, pinag-uusapan natin yung ibang formation ng mga stars. And the Bible tells us, Sister Arlene, that the hands of God, the fingers of God, ang tingin ng Panginoon mga kapatid sa daigdig ay ganito lang. The book of Job says that God spans the universe in His bare hands. The Bible tells us, Sister Myrna, that God weighs the mountains and the valleys. So how big is God? And you know what, Sister Edith? In the entire universe, pag tinignan mo ang entire universe natin, sa buong daigdig, Sister Cecil, what you see is sa buong entire galaxy and the subdivision of the solar system, the universe is just a tiny dot. Kaya yung picture ng mga first men who walk on the moon, kinuha na nila ang buong daigdig, Sister Cecil. Isang maliit na tuldok lang. Ito, Sister Arlene, itong hawak ko na ito, sa entire galaxy, isang maliit na tuldok lang. Ang daigdig ha. At doon sa daigdig na yon, Sister Edith, sa daigdig na yon, sa daigdig natin na ito, pag hinanap mo ang sarili mo dyan, isang maliit ka lang na alikabok. But the Bible says, in the book of Job, that God spans, God weighs, God calculates, God holds the world in His hands. Kaya yung kanta natin, Sister Marjorie, na He's got the whole world in His hand. He's got the whole world. Totoo yun eh. Sister Arlene, yung He's got the whole world in His hand. Sister Arlene, the whole world is in His hand, and in that world, you are in it. Nandun ka sa world na yon. Magtitiwala ka, Ahas, doon sa tao na nandoon sa world na yon,
kaysa sa Diyos na nahawak niya ang buong daigdig? Why? Why would you do that? Bakit hindi ka magtiwala sa Diyos? Kaya ang sabi, Sister Edith, sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Dapat ang pagtitiwala natin, mga kapatid, hindi sa tao. Kaya ang sabi ng Book of Zechariah, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Greater is He that is in me that is in the world. Kaya sabi ng Panginoon, itong dalawang haring ito ng Syria at ng Israel, sila ay mga umuusok lang. They were all smoke. Usok lang. Pero wala silang apoy. Wala silang match. Hindi nila kayang talunin ang Diyos. Napakalaki ng ating Panginoon. Amen ba, mga kapatid? Mga kapatid, pag ganito na ang inyong pananampalataya, ganitong kataas ng level, mga kapatid. Tama ang sabi, Sister, natandaan mo yung patalastas ng PNB o Metrobank yata 1980s. Para kang nakasandal sa pader. Yun ang sarap nun, yung patalastas ng mga GMA7, mga 1980s, para kang nakaganon pa yung babae yata, para kang nakasandal sa pader. Nakasandal ka sa pader. Tao tayo sumandal ka na sa pader. Amen pa, huwag kang bangga ng bangga sa pader, wala kang magagawa. Alikabok lang tayo we're just a piece of dust. Amen pa, mga kapatid. At kung magtitiwala ako, doon ako magtitiwala sa Diyos. Bakit? Anything is possible with God. It shall not stand, nor shall it come to pass. Mga kapatid, lumalampas ako sa aking time, pero mga kapatid, konti lang tayo. The king of Israel, the king of Syria, meron silang plano na talunin ang Judah. They wanted to attack Jerusalem. They wanted to defeat the capital of Judah. And tanggalin si Haring Ahaz. At gusto nitong hari ng Israel at hari ng Syria, combined, gusto nila magkaroon sila ng panibagong hari. Pero Sister Feli, natakot ba ang Diyos? Hindi. No, I'm not scared. Ang tingin ng Panginoon sa kanila, puro lang sila mga usok. Kaya yung kasabihan, Sister Arlene, di ba? Kapag walang apoy, walang usok. Hindi. Sinagutan ng Panginoon sa Bible usok sila, pero wala silang apoy. Baka yelo. Amen ba? may umuusok. Kaya smoke machine. Yung smoke machine, Sister Arlene, yung magkumakanta si Regine Velasquez, umuusok. Kala may nasa alapaap. Ang kapatid, sabi ng Panginoon, it shall not stand, nor shall it come to pass. Naniniwala ako, mga kapatid, na marami kayong ilan sa inyo, mga kapatid dito, nakakarin ng Bible study na ito. Ang ilan sa inyo ay may mga dalang problema, may mga dalang alalahanin sa buhay. But let me remind you, let me encourage you today, that it shall not stand, it shall not come to pass. Hindi ka kayang talunin because greater is He that is in you than he that is in the world. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Para na tayo nasa church, Sister Mirna. Grabe, mga kapatid. Pag mataas ang paniniwala mo, Sister Edith, sa Panginoon, hindi ka magkaka-panic attack. Bakit, Panginoon? Mga kapatid, magkalambakan man ang pusa at ang mga ibon, Panginoon, hindi ako matatakot. Psalm 91 is true. Kaya, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, lagi ang inyong Bible nakabukas sa Psalm 91. Pag ikaw ay nasa Panginoon, the one who lives under the protection of the Most High God will dwell in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Diba, mga kapatid? Hindi sila magtatagumpay. Bakit? Kalaban mo ang Diyos. Kalaban nila ang Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? If I am for you, who can be against you? Ano ang sabi yung Abrahamic Covenant, Sister Cynthia? Sa pagpapala ay pagpapalain kita. Ang sino man magpapala sa iyo, Cynthia. Ang sino man magpapala sa iyo, Marjorie. Ang sino man magpapala sa iyo, Elaine, pagpapalain ko. Ngunit sino mang sumumpa, sino mang lumaban sa iyo, susumpain ko yan. Lahat ng kalaban mo, kalaban ng Diyos. Kaya yung mga kalaban mo sa Facebook, mga kapatid, mag-ingat-ingat sila, Sister Arlene. Baka kung saan sila mapunta. Diba? Kasi ang pinakalaban nila, Diyos minsan kasi, Sister
Edit, pinepersonal ng Diyos ang laban. Alam ng Panginoon, Diyos siya. He's a big God. Pero there are times in the book of 2 Kings when God took the fight personally. Pinersonal ng Diyos. Kaya mga kapatid, wag nating hayaan na yung ating mga kalaban, naku, pag pinersonal ng Panginoon yan. Si Satanas, pag pinersonal ng Diyos yan, talo siya. Ano ang sabi mga kapatid? If you will not believe, sabi ni Propeta Isaiah, surely you shall not be established. Kapag ang isang tao, mga kapatid, si Aring Asa hindi naniwala sa Panginoon, ang sabi ni Propeta Isaiah, hindi ka magtatagumpay. Mga kapatid, sandali po. Hindi ka magtatagumpay, kapatid. If he will not believe. Kasi gumawa na mga kapatid ang Panginoon eh. Sumulat na ang Panginoon, sinabi na ng Panginoon, Sister Arlene, na hindi magtatagumpay yung hari ng Israel at ang hari ng Syria against Judah. You see, Sister Arlene, you have to know God. And when I say this, Sister Edith, you see, and makikita nyo mga kapatid sa Sunday, napakaganda ng ating topic. You have to remind God of His promises. At sinabi ng Panginoon, Sister Elaine, one of my favorite verses in the Bible, Sister Elaine, is in the book of Numbers. God will not say something and He will not do it. God is God. God never lies. Ang sabi ng Panginoon, hindi babalik ang salita ng Diyos. The word of the Lord will not return void. Hindi yan babalik ng walang bunga. Bakit? Totoo ang Diyos natin, Sister Vilma eh. Ang Diyos natin pinaglilingkuran mga kapatid ay isang napaka-dakilang Diyos. Eh sinabi na ng Panginoon kay Propeta Isaiah at nasabihin kay Haring Ahaz na hindi magtatagumpay ang mga kalaban mo. Sinabi na ng Diyos yan, Sister Arlene, hindi na pwedeng bawiin ng Panginoon. One of the greatest limitations of God is His Word. Ang limitasyon ng Panginoon, Sister Edith, ay ang kanyang salita. When God said, the moment you eat the fruit in the middle of the garden, you shall surely die. God was stuck. God was contained. God was suppressed by His word because He said the word. Somebody somewhere must die. Hindi pwedeng sabihin ng Panginoon tapos hindi pwedeng mangyari. Sinabi na ng Panginoon na hindi magtatagumpay eh. Pero kung hindi siya maniniwala, sabi ni Propeta Isaiah, hindi ka mabubuhay. Hindi ka magtatagumpay. And as it happened mga kapatid, alam natin na hindi nangyari. Hindi naniwala itong si Haring Ahaz. Hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Naniwala siya sa mga kakampi niya. Sa halip na magtiwala siya sa Panginoon, hinanap niyang hari ng Assyria. Assyria. Yung kalaban niya, Syria at Israel. Siya naman, Judah, hinanap niya ang hari ng Assyria. Mas naniwala siya sa tao. Kaya dinala ni Propeta Isaiah mga kapatid ng kanyang anak na si Shear-Jashub dahil sa gusto ng Panginoon na makita ni Haring Ahaz na kapag hindi ka nagtiwala sa akin, ang babalik na lang sa bansa mo latak. Diba? Moreover, 10 to 12, mga kapatid, matatapos na ako si Starly, pero mga kapatid, pag sinabi ko matatapos na ako, hindi pa ako matatapos. Sinasabi ko lang, okay? Para hindi kayo antukin. 10 to 12, Sister Cynthia. Kasi Bible study ito mga kapatid eh. The Lord spoke again to Ahaz. Not with Prophet Isaiah, but God spoke directly to Ahaz. Ask for a sign. Mga kapatid, and this is getting better and better. Ask a sign for yourself from the Lord your God. Ask it either the depth or in the height above. In verse 10 to 12, Sister Arlene. Sabi,
At ang Panginoon ay nagsalita ulit kay Akas na nagsasabi, humingi ka sa ganang iyo ng tanda mula sa Panginoon mong Diyos. Humingi ka, maging sa kalaliman o sa kaitaasan, sa itaas. Ngunit sinabi ni Ahas, hindi ako hihingi. Ni tutuksuhin ko man ang Panginoon. Pero matatandaan mo, Sister Edith, that in the book of Malachi chapter 3 verse 10, sabi ng Panginoon kay Malachi, sabi ng Panginoon sa mga Israelita, test me, put me to the test. Nagpapahamon ng Diyos Yeah? Sa buong Malachi. But going back to the prophet Isaiah, ang sabi ng Panginoon sa kanya, subukin mo ako. In-invite ng Panginoon si Ahas na humingi ng tanda ng signs. Panginoon, anong tanda anong sign na itong sinasabi mo ito mangyayari? Hinamon ng Panginoon si Aring Ahas na maniwala sa kanya para pagpalain siya. A sign for yourself. Humingi ka sa ganang iyo ng tanda. Pero ano sabi ni Ahas? I will not ask, nor will I test the Lord. Parang magandang pakinggan, Sister Arlene. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Yung pagsasalita ni Ahas na yon na hindi niya susubukan ng Panginoon, sinyales, tanda na hindi siya naniniwala sa Panginoon. Sa bagay, sinasabi ng Panginoon sa Matthew 4:7, you shall not tempt the Lord your God. Pero ibang istorya to, Sister Arlene. Diyos na mismo ang nagpapahamon. Amen ba? Humihingi ang Panginoon, nagpapahamon ng Diyos. Pero alam mo, sabi ni Ahas, mga kapatid, ayaw niyang tanggapin ang hamon ng Panginoon, Sister Edith. Why? Because alam ni Ahas na kapag hinamon niya ang Panginoon, kayang gawin ng Panginoon kahit anong sabihin niya. Si Joshua nga, pinatigil yung araw ng 3 days Yung pagbaba ng araw, yung sunset, 3 days, in-stop ng Panginoon Kaya ito si Ahas na to, hindi. Pagka tinanggap ko itong hamon ng Panginoon na to, gagawin ng Diyos to. Ibig sabihin, obligado na akong maniwala sa Kanya. Isang hangal na hari. Tanga. Sorry. Ahas, pag nakita tayo sa langit, sasabihin ko sa iyo, Tanji A ka. Kung nandoon ka, kapatid. Kinausap pa na ng Panginoon. Ano pang gusto mo? Amen ba? Kaya alam mo, swerte tayo Sister Arlene Alam mo bakit? Tayong hindi nakakita sa Diyos, hindi nakarinig sa boses ng Panginoon, naniniwala tayo sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, mapapalad yung mga tao naniwala sa akin nang hindi ako nakikita. Samantalang kayo nakikita nyo na ako, hindi pa kayo naniniwala. Mas malaking gantimpala ng mga hintil. Now, Sister Edith, ito na. Nasa climax na tayo, kapatid. Is it a small thing for you to weary men? But will you weary my God also? Kasi yung kawalan ng tiwala, Sister Cecil, sa Panginoon, nakakapagpahina sa Diyos. Nakakapagpahina sa Panginoon yan. Gusto mo bang maging mahina ang Panginoon? Kasi nawalan sila ng tiwala sa Panginoon. Ekspresyon niya ng kahinaan. Pagpapahina sa Panginoon. Now, eto na, Sister Edith. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Ayaw mo manghingi? Sabi ni Prophet Isaiah, sige, ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng sign. Siya na lang ang gagawa ng sign. Behold, which means, tingnan mo, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Now, hindi sinabing a virgin, it is said the virgin, which means that word the, which means that yung virgin na yun is a special virgin. Kasi pwede mangyari, Sister Edith, na may virgin din nung unang panahon, tapos nanganak din Na ang pinanganak niya, Emmanuel ang pinangalan. Diba? Pwede mangyari yun It could happen. Diba?
But it was said, Sister Mirna, the virgin. The virgin. Ito mga kapatid ay, it's now pointing towards the birth of Jesus Christ, the Messiah in the Bible. It also illustrates a principle of prophecy, and that prophecy may have both a near fulfillment and a far fulfillment. So makikita natin mga kapatid, ang sabi nito, for before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that you dread will be forsaken by both her kings. Yung yung pangalang Emmanuel, Sister Edith, is a rebuke actually to King Ahaz. Rebuke. Ibig sabihin, napagsabihan, napagalitan siya ng Diyos. Bakit? Emmanuel, which means God is with us. If God is for you, then why? Why should you still be afraid for the enemy? Akala ko ba nasa iyo ng Diyos? Akala ko ba sinasabi mo, greater is He that is in me than he that is in the world? The forces that are for you are greater, are powerful than the forces against you. Yung mga kakampi mo, Sister Arlene, kapag kakampi mo ang Panginoon, you and God are a majority. Hindi ka na kayang talunin. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him Emmanuel, which in the book of Matthew chapter 1 verse 23, which means God is with us. Bakit mga kapatid? Titingnan mo, sister, kanina when I was finalizing this, in the book of Genesis, Sister Cynthia, when Adam and Eve fell, nung sila ay nagkasala, nagalit sa kanila ang Diyos Ama. Why? And God said to them, dahil sa ginawa niyong kasalanan, I will make a woman who will bear a child. In the book of Genesis, Genesis is the earliest, along with Job, the book of Job. The book of Job apparently was the oldest Bible, and the full Bible can be found in Ethiopia. Apparently, the book of Job was the first Bible, not the book of Genesis. Now, when God says to Arlene kay Adam and Eve na gagawa ako ng babaeng manganganak ng isang lalaki. And God was speaking to the serpent. Kausap ng Panginoon yung ahas. Na yung anak ng babaeng ito ang papatay sa iyo, babasagin mo, you will break his ankle, babasagin mo yung kanyang bukong-bukong. Kaya ipinako si Jesus sa paa, di ba? Nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon sa book of Genesis, and then up to the crucifixion, nangyari yung sinabi ng God the Father na you will destroy his ankle, yung ankle, A-N-K-L-E. But God the Father said to the serpent, but he was talking to the man, to the son of the woman. God the Father said, but he will destroy your head. And as we are reading, as we are walking alongside the journey of the entirety of the Bible, we are seeing, Sister Arlene, that God is lining up the people. Just like when Prophet Samuel told King Saul, na alam mo ba, inihihilera na ng Panginoon magsusunod na hari galing sa lipi mo, but because of what you have done, God has taken away. Hindi ba ng Panginoon Nagkaroon siya ng changes sa game plan because nagbago si Saul And when God said, Sister Arlene, that the virgin, behold, a virgin will be, sabi ng Panginoon dito, a virgin shall give birth to a boy, shall conceive and bear a son, and he will be called Emmanuel.
which is the translation of the God is with us in the book of Matthew chapter 1 verse 23. So alam natin, Sister Edith, that the book of Matthew is the very first book in the New Testament, and from Isaiah to Matthew, there are 2,000 or about 1,000 years difference. Pero makikita mo, Sister Edith, that the word Emmanuel in the book of Isaiah chapter 7 is the exact replica, the exact wordings when Saint Matthew wrote that God is with us. So makita mo, nagpapatuloy eh. Nagpapatuloy yung plano ng Panginoon eh. Year after year, generation after generation. Nakita natin, mga kapatid, na buo ang plano ng Diyos. Alam mo, tinuturo nito, Sister Arlene, sa atin. Lagi nating kasama ang Diyos. At pag binasa mo ang Corinthians, God is not only with us. Iba yung with us. But the Bible also tells us, Sister Edith, that God is also, or Jesus is also in us. Kasama mo ang Diyos. Kaya when Saint Paul said that, don't you know that your body is the temple of God? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya sinasabi ko sa inyo na, yung katawan mo, mahal mo dapat yan. Because inside of you, there is a King. Inside of you, there is God. Who resides, who lives in you. Mga kapatid. At yun ang sinasabi natin dito na kung kasama natin ang Diyos, Sister Arlene, sino ang pwedeng magtagumpay laban sa atin? And as we go through, mga kapatid, with the rest of the book of Isaiah, which I don't want to jump, mga kapatid, I am telling you today, I have been telling all the people that I have been speaking to for this week, I am telling them, trust in the Lord, believe in the Lord, because something amazing is coming when you keep believing to the greatness, to the sovereignty of God. Nothing is impossible, mga kapatid. Walang imposible sa Diyos. Yan ba? Sabi ng Panginoon kay Sarah, is there anything too difficult for me? Meron bang bagay na mahirap sa akin? Sabi ng Panginoon, ganon din tayo, mga kapatid. Ipinakita na ng Panginoon, mga kapatid, kay Ahaz, Sister Arlene. Kasi ang alam ni Ahaz, mamamatay na siya eh. Bakit ginamit ng Panginoon, bakit sinasabi ni Propeta Isaiah, Sister Arlene, na, behold, tingnan mo, ang magkakaroon ng anak, ang isang birhen, ang isang virgin woman, ay manganganak ng bata. At itong batang ito itatawag Emmanuel. Mga kapatid, I am finished, mga kapatid, for the second time. Starling, konti-konti na lang. Ay, kaya, mga kapatid, konti-konti na lang, please. Konti-konti lang, Sister Arlene. Now, mga kapatid, I'm reading the Bible, Sister Myrna. Yeah? I'm reading the Matthew chapter 1, verse 9. Sino nakakabasa? Sige, mga kapatid. Yung mga inaantok dyan, tatawag ako ng mga nakasarado ang camera nga din. Sister Arlene. Sister Arlene, may Bible ka dyan. Sister Edith, do you have a Bible with you? Can we read the book of Matthew chapter 1? Mayroon, Pastor. Sige kapatid. Sister Arlene na... Sister Arlene. Sister Arlene, di ka ang tinatawag ko ha. Si Sister Arlene Lusong. Pero Sister Arlene Eliza, kung meron kang Tagalog na Bible, kapatid, basahin mo ang Matthew chapter 1, verse 8 to 9. Yan. Kita mo? Kahit pala Sister Arlene nakaganyan, gising naman pala si na Sister Arlene. Kayo talaga, Yan. Sister Arlene, sige, pakibasa kapatid. Matthew chapter 1, verse 8 to 9. Sister Arlene? Matthew chapter 1, verse 8 to 9, Pastor. Yes. Sister Arlene, alam mo ang Matthew, ha? Kung nasaan kapatid, ang Matthew is in... Naging anak ni Asaph si Jehoshaphat. Naging anak ni Jehoshaphat at si Joram. At naging anak ni Joram si Oasis. Oasis. Naging anak ni Oasis si Joram. Na naging anak ni Joram si Ahaz. Okay, so wait.
Sino ang naging anak ni Joram? Ni Jotam sa English kasi Jotam eh. Pero sa Tagalog yata Joram. Sige kapatid, anong sabi? Carry on. Si Ahaz, Pastor. Sige kapatid. Basahin muli ang verse 9. Verse 9 kapatid, verse 9. Okay, bro. Naging anak ni Osias, Si? Jotam, Jotam, na ya. naging anak ni Jotam si Ahaz. Okay. At naging anak ni? Naging anak ni Ahaz si Hezekias. Okay. Now mga kapatid, so in English, Sister Edith, thank you Sister Arlene Eliza, Uzziah, which was the king, fathered Jotam. Jotam fathered Ahaz. Sister Arlene, listen to this. Ahaz fathered Hezekiah. So mga kapatid, in the New Testament, Sister Edith, makikita mo that Sister Arlene Eliza, pakibasa mo ng Matthew 1 verse 15 to 16. So, 15 to 16. Yeah. So nagpapatuloy tayo, Sister Arlene, di ba? Nagpapatuloy tayo. Pero sa panahon at sa time natin, napakahaba kasi ng genealogy ng bloodline, mga kapatid, ng salit-saling lahi. Magsisimula tayo sa 15 to 16, Sister Arlene. Go ahead. Okay, sige po. Naging anak ni Eliud si Eleazar. Aha. Naging anak ni Eleazar si Matan. Aha. At naging anak ni Matan si Jacob. Okay. 16. Naging anak ni Jacob si Jose na asawa ni Maria, na siyang nagsilang kay Jesus na tinatawag na Kristo. Bingo. Sister Edith. Nung sinabi ng Panginoon ni propeta Isaiah kay Haring Ahaz na tingnan mo, may manganganak na isang birhen. At itong lalaking ipapanganak niya ay magiging hari, magiging Prince of Peace, the wonderful, the counselor. Siya ang magiging hari at ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, God is with us. We are now reading, Sister Arlene, the book of Saint Matthew, which will become the genealogy, the bloodline of Jesus Christ. Prophet Isaiah was telling King Ahaz na hindi ka mamamatay. You are not going to die. Bakit? Manganganak ka pa at yung maging anak mo, apo mo, at maging apo mo sa tuhod, yung next generation mo, you will become the great-great-grandfather of the Messiah. Hindi ka dapat matakot. Sabi ng Panginoon, hindi kita hayaang mamatay. May plano pa ako sa buhay mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, kay Haring Ahaz, na there is life in you. Hindi ko hayaang magtagumpay ang mga kalaban mo sa iyo because isusulat ko pa ang pangalan mo sa book of Matthew, which will be 1,000 years after ng buhay ni Isaiah. Nandoon pa ang pangalan ni Haring Ahaz, na siya ay naging tatay ni Hezekiah. Hezekiah, as we all know, is a great man of faith. He is the great king of faith. At si Hezekiah, mga kapatid, up to the next generation, to the downline, the latest bloodline of Jesus Christ, King Ahaz became the great forefathers, the great patriarch of Jesus Christ. So mga kapatid, napakaganda na itong Bible na ito, mga kapatid. Kaya kung kayo mga kapatid may mga problema, tandaan ninyo mga kapatid, may mga himala, may magagandang bagay na ginagawa ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. And the fact that we are still alive, may pag-asa pa, kapatid. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen? Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Always trust in the Lord. Put our confidence in the Lord who can do great things in our lives. Pagpalakpakan natin mga kapatid ang Panginoon, and God bless you. Back to you, Sister Cynthia and Pastor Jay.